Remember this. I am here because I love my country and I love the Filipino people. Just to check, I'm not saying, sabi ko nga more than anybody else, it's the mayor who are really interested. Kung maraming syudad na medyo mayaman, dadagdag pa nila yan. So, ang akin lang is, alam mo na, puro let us just be careful because may nangangayaw dito. Hindi ko maski ano-anong ginagawa ng mga ulol. These are the mutants of COVID-19. So, siguraduhin lang natin na walang katiwalian. But I place my full faith and confidence in the mayor that they will do it. President, can I say something, Sir President? Yes, go ahead. Mr. President, apparently, yung implementation na to will really be on the scrutinizing eyes of the DILG. Kasi when we implemented the Bayanihan 1, talagang may mga guidelines ang ating pong DILG in terms of, example po, Mr. President, posting all the beneficiaries in conspicuous areas. At the same time, yung data, kung kailan isasabit yung data, the list of beneficiaries, ang nagbibigay po lahat ng deadline yan is the DILG. Maganda rin po dito, Mr. President, is on our side, we will also set up grievance mechanism. Although sa level siguro, Mr. President ng LGU, they should also have a grievance mechanism. So magkakaroon po tayo ng check and balance na pagka ang grievance ay umabot po sa amin, then we will immediately coordinate with the DILG and at the same time with the local chief executives. Pinesboot din po natin sa Bayanihan 1, very stringent po ang COA rules and any discrepancies talagang napapansin po ng COA. Ayun lang po, Mr. President. Actually, ganito yan, Role. Pagkatapos na na-download na yung pera, wala na si Wendell yan. Wendell is totally out. There's nothing to do with it anymore. It's now the problem doon sa yung transmission kung gaano kabilis. Tapos pagdating doon, it's your department takes over in overseeing all of these things and seeing to it that the requirements are followed. Not because we do not trust the mayor, as I said. Iba ito eh. Yung iba ito yung noon na pinadaan natin kung sino-sino. Tapos nawala yung ibang pera, nawala. Hindi naman lahat, but there are a lot of complaints regarding the non-remittance of the money. So, itong lahat ng checking, whether it has been complied with, and all of these things, these are within the province of the Department of Local Government. Sa iyo yan, General Bautista. Can we start now with the report? Ito ha, may isa. Bigyan na ninyo ako ng isang ano. Nandito sa harap ko, it's a list of suspended government personnel. The name is Danilo Yema, Junior Police Captain, grave misconduct for committing graft and corrupt practices. Suspended for 6 months. No. I'm ordering the papers of this case to be forwarded to my office. I will review. Nito, Federico Javier, Police Master Sergeant, grave misconduct for committing graft and corrupt practices. Suspended for 60 days. Arvin Abelia, Police Corporal, grave misconduct for committing graft and corrupt practices.
Roberto Descalar, patrolman, grave misconduct for corrupting graft and corrupt practices, suspended for 60 days. Ronel Abarcar, patrolman, grave misconduct for committing graft and corruption. You know, in graft and corruption, whether it is 1 peso or 1,000, it's still the same. So, pagka itong tanginang graft na ito, pagka graft and corruption, diretso yan, dismissal. Kung sinong opisina nito na-handle the render decision, kindly forward all of the papers to my office, to the executive secretary. At I do not agree with just suspension. Graft and corruption is dismissal. Ma-police, ma-fireman, mayor's office, o ma-mayor, governor, corruption is a serious offense. Ilagay mo, ibalik mo yan, suspended for 60 days. Magbakasyon lang yan, tapos maggagawa na naman kalukuhan. They should be removed. Basta, I would like to address now to all that sa gobyerno. Basta graft and corruption, dismissal talaga. Do not give me that shit of suspension. It's a very serious offense, and they're parang, you know, they're microbes in the organization, and they will continue to do it again and again until next time mahuli na naman sila another suspension, to which I do not agree. They should be dismissed. Maraming Pilipino sa labas naghahanap ng trabaho. Hindi ko kailangan itong mga... I do not need you in government. Maraming graduates sa criminology every year, sobra-sobra. Tapos magtiis ako sa inyo. Puta! Bakit ako magtiis sa isang gago? Marami naman dyan gustong pumasok. Graft and corruption, dismissal. That's 3019, Republic Act 3019 is graft and corruption. The punishments and the penalties there are almost severe. Dito, ilagay mo lang sa suspension, kalukuhan niya. Paalisin mo yan kasi maraming naghihintay ng applicants na matino. Bigyan natin ng panahon ng mga ibang Pilipino na magkapaghanap ng trabaho. Who's going to do the first reporting? Secretary Duque, you have something to say for today? Good evening, Ginoong Pangulo, Senator Bongo, Chair of the Senate Committee on Health, at aking po mga kasama na miyembro ng Interagency Task Force and fellow cabinet members, at sa ating po mga kababayan, magandang gabi po sa ating lahat. Dalawa po ang bahagi ng akin ulat ngayong gabi. Isa po, una, yung ating pong usual na COVID-19 situationer, at ang ikalawa po, magbibigay kami ng updates on biosurveillance at pinaigting na hakbang para po sa NCR at mga karatig na lugar. Magsimula po tayo sa COVID-19 situationer, at ito po ang mga pangunahin mensahe. Una po ay nakita natin na patuloy ang mabilis na pagtaas ng ating mga kaso. Ang nararanasang pagtaas ay hindi lamang po nanggagaling sa iisang sanhi, ngunit ito ay dulot ng kombinasyon ng pagsasawalang bahala sa minimum public health standards at sa pagpasakatuparan ng prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration
na mga pamamaraan para masugpo ang COVID-19. Lalo na ang halaga ng pagtapos ng isolation o quarantine period at ang pagtaas ng mobility ng mga mamamayan kasabay na pagbagal ng ating pagtukoy o pagdetect sa mga aktibong kaso. Ito ay maaari rin napabilis ng mga variants katulad po ng UK variant at ang South African variant. Kasabay ng pagtaas ng mga kaso, tumaas rin ang ating healthcare utilization rate at the regional and provincial levels, kabilang ang ating mga highly urbanized and independent component cities, pati na rin ang ating pong mga ICU utilization rate. Kinakailangan maglaan ng humigit kumulang 50% ng authorized bed capacity ang lahat po ng ating mga pampublikong ospital at 30% naman ng pribadong ospital para sa COVID-19 patients, higit pa sa panahon na may surge. Pangatlo, kaagibat po nito, dapat rin pataasin ang kapasidad ng mga isolation at quarantine facilities upang hindi magdagsaan sa mga ospital po ang mga asymptomatic at mild cases. Kailangan na maabot ang 1 bed to 1,000 population ratio para po sa atin isolation capacity. At hanggat maaari po, tanging 10% lamang ng mga close contacts ang nagka-quarantine sa mga bahay. Ito po sana ay masunod at isang mariin na paalala para po sa ating mga local government units. So kabilang po ang intervention ng paglunsad ng information and education campaign upang maihatid po sa ating mga kababayan ang wastong impormasyon ukol dito. Kasabay nito ang iba't ibang communication materials na patuloy na nagpapaalala at nagbibigay ng impormasyon tungo sa sapat at mahusay na pagsunod sa ating pong public health standards. Hanggat may nakikita tayong pagtaas ng mga kaso at hindi pagsunod po sa mga ito, ay hindi po kami mapapagod na ipaalala kasama ang ating pong task group on strategic communications. Pinangungunahan po ng ating spokesperson, si Secretary Roque, at ang ating pong sabay-sabay na binibigyan na diin ang mga paalala katulad ng una, manatili na lamang tayo sa bahay o sa tahanan kung hindi naman kinakailangan lumabas. Kung may kasama tayo sa bahay, ugaliin natin ang wastong pagsuot ng face mask. At kung hindi maiwasan at kailangan na bumili ng mga pangunahin na bagay o pangangailangan, ay dapat naka-face shield ng tama, hindi po nasa itaas ng ulo. Pangatlo po, siguraduhin natin maayos at sapat ang daloy ng hangin sa ating mga tahanan. At pang-apat, makipag-ugnayan agad sa ating mga barangay health emergency response teams kung meron tayong pong naramdaman sintomas ng COVID-19. Hindi po dapat dumidiretso sa ospital. Para po sa mga nakararanas ng mga bahagyang sintomas ng COVID-19, mangyaring manatili tayo sa mga quarantine and isolation facilities na handang magbigay ng karampatang kalinga kaysa sa mga ospital na mas nakatuong tumugon sa mga pangangailangan po ng mga malubhang kaso ng COVID-19. Ang mga pampubliko, mga pasilidad ay sapat at maayos upang kayo ay matugunan sa inyong mga pangangailangan. Tungo sa ating pong kaligtasan, ipagpatuloy natin ang pagiging bida bastonero sa ating pong mga komunidad. Ito na lamang po magtatapos ang akin ulat, Ginoong Pangulo, at ako po ay handang sumagot po sa inyong mga katanungan. Salamat po. Salamat, Secretary Duque. I will call on Secretary Galvez. You have a report? Yes, sir. I have a report, sir. Go ahead, please. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo. Sa atin po, meron na po tayong 668,018 healthcare workers vaccinated as of March 29, as of 3 p.m. At nakikita po natin sa ngayon talaga na tama po yung sinabi niyo po na may tension tayo sa supply, considering that the different countries are escalating and their vaccination.
So with this, they are prohibiting from exporting from their production. So ito po ang nagiging talagang problema po natin ngayon. At talaga nakakaroon po tayo ng severe acute shortage ng ating global supply. And then talaga po marami pong variants po na appearing across the world requiring investigation, triggering caution on border control. So marami pong mga different variants ang lumalabas at ang mga ito po ay talagang napapabilis ang pag-mutate at nagkakaroon po ng very accelerating transmission. Next slide please. And with this, napag-usapan nga po ng mga expert kanina at saka po yung private sector na kailangan talaga, yung nga po, sinasabi nga po Sir Paul Dominguez na we have to plan for a possible re-injection of jobs. Maybe next year, it will be an annual activity considering that the variants are very persistent. So, nag-calibrate po tayo ng plan. So, ang plano po natin ngayon, Mr. President, ay 2021, 2022, at saka 2023. So 2021 po, itong tinatawag nating containment strategy to have and achieve steady supply of vaccines and scale up our vaccination through mobilizing the national government, the LGU, and the private sector. So ang plano po natin ay magkaroon tayo ng scale up vaccination sa April and May. We are targeting to have 500,000 to 1 million per week. And then June, July, kung nandiyan na po ang ating mga supply, we will be targeting 2 million to 3 million per week. And then August, December, 3 million to 5 million per week. Ito po, very bold po ang ating target so that kung just in case magkaroon po tayo ng slippage, at least medyo mataas pa rin po yung ating vaccination rollout. And then also, in order to achieve yung herd immunity, kailangan talagang we have to maximize na magkaroon tayo ng vaccination na more or less 450 to 500 a day. Ang ano po natin, ang pinaka target po natin is we will have a better Christmas 2021. And then ang ano po natin, ang pinaka talagang target natin is the complete elimination of COVID-19 disease. So with that, we are communicating with different manufacturer na nagde-develop po ng mga tinatawag nating booster vaccines, ng mga second generation and third generation vaccines that can prevent yung and also neutralize and eliminate including yung mga variants. So ang ano po natin is really to eliminate the COVID-19 disease by active participation ng mga pharmaceuticals natin. Yung sinasabi niyo nga po, Mr. President, na we will already authorize the pharmaceuticals to directly communicate with them so that we can have yung tinatawag nating vaccine security by 2022 po. And then also we are looking forward that by that time we have fully recovered our economy. And then Mr. President, nung nagpunta po kami sa India, nakita po namin talaga yung kanilang target na magkaroon po ng health, tinatawag nating self-sufficiency. Yung pangarap po natin na magkaroon po tayo ng mga vaccine ay kung titingnan po natin, noong 1939 po, tayo po ang donate sa China ng mga vaccine. At yung yung kinakausap po namin yung vaccine expert panel, parang naaalala niyo po, yung sinabi niyo po na nagkakaroon tayo ng parang reward para sa 50 million. Kung sino man na makakadevelop ng vaccine sa COVID-19, maybe we can remember that. And I believe we can push forward na magkaroon po talaga tayo ng self-reliance sa vaccine. Kasi po, nung nag-usap po kami ni Ambassador Bacaching, Mayor, sinabi niya po talaga na kailangan talaga na magkaroon po tayo ng tinatawag na health security. Meaning, ang ating mga gamot ay mapababa po kung meron tayong sariling manufacturing capability dito sa ating bansa. Na ginawa po ng India when they were given independence by the British government. So yun po ang isang nakita po namin na magkaroon po tayo sana ng, aside from the Universal Healthcare Law, magkaroon po sana tayo ng Health Security Act na yung ating DOH at ang ating healthcare system will be modernized. Parang katulad po ng modernization na ginawa po natin sa Armed Forces of the Philippines. Para makakope po tayo sa susunod na mga tawag na pandemic. So to 2023, at least we can start yung health self-sufficiency to next pandemic so that we can prepare just in case na magkaroon po ng next pandemic.
Next slide po. So ito po sir ang status ng rollout po natin sa ngayon. Meron na po tayong 1,233,500 na na-deployed na vaccine. Which is comprises yung 80% of our total vaccine. Kasama na po ito yung 400,000 na dumating nung donation po ng China. So sa ngayon po, meron na po tayo na vaccinate na 668,018 which comprises yung 81.65 ng ating target na first dose. Ngayon na-deploy na po tayo ng first dose. So malaki na po ang nakuha natin, more than 80%. And then also 43.79% over the total vaccine deployed and 39 or 40% over the total 1.7 million health workers. So meron na po tayong more or less 40,000. Kung makita po natin, Mr. President, kung makita natin yung total vaccination natin, nag-i-increase po. So first week, 35,000 po ang ating total na na-vaccinate. Nung second week, 170,862. Nung third week, nagkaroon na po tayo ng 179,626. And then nung fourth week, meron po tayong 279,028. Ngayon pong week na to, because of the lockdown, in-expect po namin baka bumaba kasi yung iba po hindi makalabas. Pero all of the mayors in NCR, they are committing na they will maximize yung vaccination po ng ating mga healthcare workers and also senior citizens. So yung vaccination sites po na natin na-activate ngayon ay almost half na po kasi ang po natin, expected po natin na mga vaccination sites is 4,500 to 5,000. And then 771 cities and municipalities na po ang nako-cover po natin. At ngayon nga po, natanggap po natin yung 1 million na Sinovac na yung first tranche ng 25 million na ating procurement sa China. Sa April po, sigurado na po yung 1.5 million, Mr. President. Sa April meron tayong Sinovac at meron na po tayong 2 million sa May na pirmahan na po namin ni Secretary Duque yung procurement order at hopefully ay darating po yun on time. Most likely mga mid of April po. And then meron din po tayong in-order po na Gamaleya, ito po yung Sputnik. Ang inire-request po sana natin 3 million. Pero ang nakomit po nila is 100,000 lang po. Pero sa ngayon po, nag-usap po kami ni Secretary Locsin at saka ni Yusek Dodo Dulay. Nakakausapin po nila si Prime Minister Lavrov. At titingnan po nila kung maiangat po ng 3 million. Talaga pong 3 million ang kailangan natin dahil kasi pwede po itong gamitin sa senior citizen yung po natin. Kasi sa ngayon po, meron po tayong limitation na hindi po dumating yung AstraZeneca na vaccine natin na galing sa COVAX. Sir, ito po yung inyong guidance na yung priority po nito dapat hindi natin binabiolate. Pero last meeting po namin, sir, considering that we have already have more or less 1 month na nailaan po natin sa healthcare workers, mayroon po tayong parang decision po ng NITAG at saka ng private sector at saka po ng ating mga espesyalista na pwede na po nating pagsamahin po yung A1, A2 at saka A3. Meaning, habang tinatapos po natin yung healthcare workers, pwede na po tayo magsimula sa senior citizens at saka persons of comorbidities. Kasi po yung presentation po ng ating mga international expert na pagka pinagsama po natin yung tatlo po na yan, sila po kasi ang may burden of disease. Yung tatlo po na yan. Pati po yung senior citizen, sila po ang karamihan na mamatay. So ang ginagawa po natin ng mga expert katulad ng Israel at saka US at saka po yung Indonesia, based dun sa experience po nila, pinagsama po nila yon para bumaba po yung occupancy ng hospital. So parang tinutulungan na rin po natin yung healthcare worker na pagka wala pong na hospital na may comorbidities at saka po mga elderly, nawawala po yung burden of disease at saka yung burden of death. So, ang ginawa po nating strategy ngayon is starting ending March 31, pwede na po tayo magsisimula sa senior citizen. Kasi po yung po rin yung guidance nyo na madaliin po natin para yung mga mahihirap at saka po hindi kaya lalo na yung mga matatanda na indigent, kailangan mabigyan din po natin ng protection. You know, that is a good suggestion actually. I was about to say a few things about the matter. Kasi ganito yan eh.
yung mga health workers lahat, yung sa priority A1, kailangan bilisan mo lang yung mga ano sila, they must go now, they must look for a way to have the vaccines ahead of time. Ngayon na, huwag na nilang tagalan because ang naghahintay yung sunod itong senior citizens. Ngayon, itong the other guys downwards, they have to wait for their turn. So, kailangan mabilisan. Pagdating ng bakuna, nandyan sila na. Dapat itong 1, 2, and 3, maybe, ma-lump into one na paspasan. When the bakuna is there, so we can move on to the rest of the population. So, that's what I'm about to talk about. Sir, sinabi rin po ng expert kasi kailangan we are racing against time. Dahil mabilis po yung virus at saka yung mga variants. Kailangan concentrate daw po natin yung vaccine sa Metro Manila at saka sa mga karating niyang area. Kasi kung hindi po natin sila maunahan po tayo, maraming mamamatay na mga elderly at saka mga may comorbidities. Tinatamaan po yung mga may sakit sa puso, yung may renal patient. Pagka tinamaan po yan, talagang almost 50 to 60% talagang mamamatay po yan at saka talagang magkakaroon ng severe ma-intubate. So ang po sir, ang recommendation ng ating mga NITAG experts at ating mga from the health professional doon sa mga private sector, sabi po nila, we have to concentrate our effort para ma-contain kaagad natin at magkaroon ng herd immunity yung Metro Manila para makano po kaagad na makalaban po kaagad sa disease. Kasi ang nakita po natin, at least makano po natin 25% or 25 million na target natin nationwide, makuha po natin kaagad yung percentage ng 25% na kasi 25 million po yung target natin para po mawala yung burden of disease at saka burden of death. Kung maano po natin ng Metro Manila na 25% to 30% po yung makuha natin sa Metro Manila, makuha natin kaagad yung mga senior citizens at saka yung mga vulnerable. Bali po babagsak po yung tinatawag natin yung hospitalization at saka babagsak din po yung death. So, ginawa po natin yung 1.4 million po natin. Ang ginawa po natin sa 1.4 million na Sinovac, i-deploy po natin po yan sa more or less 800,000 dineploy po natin sa Metro Manila area at saka sa 4 provinces and also Davao and Cebu. Yung mga matataas po yung mga po natin yung mga kaso. So yung po ang po natin na parang ang ginawa po natin, pinagsama na po natin yung A1 at saka A2 at saka A3. And we are recommending also na para magkaroon po na tinatawag nating identifiable segments kasi co-equal din sila, pwede natin di pagsamahin yung A4 at saka yung A5. And then next slide please. And then ito pong B1 to B5 para hindi na magkaroon ng sir. Kasi sir, na nagkakaroon po ng selosan. Bakit ako hindi kasama? Ako rin is essential worker. For example, bakit nauna yung overseas Filipino o nahuli yung overseas Filipino sa government workers. So ang recommendation natin sir, para i-simplify natin, pwede natin pagsamahin na yung B1 at saka B6 na co-equal po sila. Kasi parang ganun po, nangyayari. Ako, nagtatrabaho rin ako. Ako rin frontliner din ako. So ang po natin, pwede natin gawin na the possibility na pwede natin i-combine yung B1 at saka hanggang B6. Kasi po yan talagang frontliners naman po yan Isang sila, they are frontliners. Either government or economic frontliners. Next slide please. So ito po yung ginawa po ng tatlong magagaling na countries. Ang ginawa po ng Israel, nung naka 15% po sila ng healthcare workers, tinira na po nila yung elderly. And then pagka once na naka 50% sila sa elderly, tinira na nila yung merong mga may sakit at saka nandun sa home of the aged. Ganon din ang ginawa po ng US at saka ng Indonesia. So yung A1, A2 at saka yung A3, pinagsama na po nila. So ngayon po nung March 1, nag-start na po tayo sa A1. Ngayon po 39% na po tayo sa 39% na po tayo sa A1. So most likely, pwede na po natin magsimula tayo sa April 1. Startan na po natin yung A2.
Kasi po kung magko-concentrate tayo sa mga Metro Manila, tapos na po ng Metro Manila yung ano po, yung hanggang BHERTS, yung mga barangay health workers po natin. So ang susunod natin dahil sir, yung ano, yung mga senior citizen at saka yung may comorbidities. So pinaghalo po nila ngayon yung ano, yung A2 at saka A3. And then sa May sir, pwede na tayo mag-start po sa ano, pwede na tayo sa May, pwede na tayo mag-start sa ano, sa A4 at saka sa A5. Kasi po yung sinasabi niyo nga po na naiinip na yung mga mahihirap. So yung A5 po, yun ang mga indigenous na tao. Yun po yung nandun po sa ano, nandun po sa mga nakita natin mga informant settlers. And they also have the burden of the disease with that. So yung inano po ni Senator Bongo na mauna po ang mahirap, yun po ang nakita natin na isolusyon natin na kailangan po i-combine na lang natin po yung ano, yung A4 to A5. Pagka dumating na po yung ating mga vaccine sa May, pwede na po natin pagsabay-sabayin po yung A1, A2, A3, A4 at saka A5. And we will discuss this thoroughly with the night time. And then sa July, na nandun na po yung ating mga vaccine, sinasabi naman po natin na kakaroon tayo ng prioritization only when we have a scarcity of vaccine. Pero pagka once na ano, sir, yung vaccine na available po sa atin, may steady supply na po tayo, pwede na natin pagsabayin-sabayin po, Mr. President. Para at least ma-maximize na po ng mga LGU, meron na silang flexibility para ang ano po, ang ating target na 500,000 a day, kaya po natin. Yun po ang inano po namin, Mr. President. Then I believe yun lang po ang aking presentation, Mr. President, na ito po yung guidance niyo po na talagang madaliin na yung ating mga kababayan ay mabakunahan po kagad soon as possible time po. You know, I'm urging you to do it fast. I'm going to sign that document that we've been referring to. Immediately when titignan ko doon sa working table ko kung nakapatong doon. And I will sign it immediately. Sir, can I present? Can I have my presentation? Yes, go ahead. I would appreciate Yes, sir. it. Sir, to answer your question, sir, no, ito po yung Metro Manila experience sa mga nangyari for the last several days. Ano po? Next, please. Ito po yung na-compile po naming mga kaso. Ito po yung galing mismo sa mga local government units na binibigay po sa MMDA. Next, please. Nung huli po kami kasama niyo po nag-briefing sa bayan, ang report po ng aming active cases ay 23,963. In a difference lang po ng 4 na araw, Mr. President, tumaas na kagad ng 888 po sa Kalakang, Maynila. Next, please. Well, yung pong pinag-uusapan natin kanina about contact tracing, about swabbing, no? Talagang tama po kayo, magastos. Yung po ang ginawa dito sa Kalakang, Maynila, no? Itong contact tracing, testing, isolation, lockdowns, no? Next, please. To go through this, sir, ang MMDA po ay nag-allocate ng 600 na contact tracers. At nagpapasalamat po ako sa pamunuan ng PNP. Sila po ay, andyan po si Yusek Bernie Florese, ng 362 contact tracers. Bukod pa po ito sa mga kinukuwang contact tracers ng mga mayor po sa Kalakang, Maynila. No? So napaka-gastos lang, pag-hire lang po ng contact tracers talagang iba po. Next, please. Yung pong pinag-uusapan po kanina nating mga testing, napakamahal po, Mr. President. No? Alam nyo, nagsimula po ito nung about 1 week ago. Nagbigay po ang National Task Force through Secretary Vince Dizon at saka andyan po si Sec Charlie ng kulang-kulang 25,000 na ano po ito, kits po ito sa Red Cross. Ang halaga po nito ay 100 million more or less, no? Talagang binuhos po ito sa Metro Manila. About 2 days ago, tumawag po ulit ako at tumingi ako ng tulong. Muli, nagpapasalamat po kami kay Sec Charlie at kay Sec Vince Dizon ng NTF. Nagbigay silang panibagong 25,000 po na testing kits. Ito po yung PCR swabbing, no? Na amin pong dinistribute po sa mga mayors ng Kalakang, Maynila. Kaya makikita po natin dito talagang intensive po talaga ang naging testing po dito po sa Kalakang, Maynila. At sa mga susunod na araw po na meron po tayong ECQ. Next, please.
At hindi lang po yun ang magastos, Mr. President, no? At unang-una po, napapasalamat din ako po kay Secretary Briones at kay Secretary Duque dahil yung once ma-test na po namin at ma-contact trace, kailangan din po namin sila sa isolation. Napakalaking bagay na pinahiram po ang mga eskwelahan dahil nakamura po tayo, no? Yung pong tinatawag na mga asymptomatic ay diyan po nilalagay sa mga eskwelahan. At malaking bagay ito dahil malapit lang po sa bahay nila. Ngunit yung iba po ay nilalagay po sa tinatawag natin oplang kalinga o yung mga hotel. Hindi rin po ang withdraw ang gastos po rito, malaki rin po, no? Sa ngayon po, Mr. President, ang occupancy rate na po ito mga isolation na tinatawag ay higit kumulang 82% na po ang kapunuan, no? Pero may buffer pa po tayo mga 18%. Next please. Yun naman pong mga mild positive asymptomatic na kinakailangan naman po na ma-check, ma-monitor ng mga doktor ay dito naman po natin nilagay. Sila po ay 77% na po ang kapunuan. Next please. Ngayon po, yung pong mga granular lockdowns na sa ngayon po habang nasasalita pa ako kung araw na to, pagka-declare po ng ECQ, sa buong Kalakang Maynila, sa 7 LGU ay kulang-kulang 192 granular lockdowns. Ito po ay maaaring kalye, maaaring mga barangay po, no? Talagang intensified po ito at hindi rin po biro ito, Mr. President, dahil ito po habang naka-lockdown po sila ay binibigyan ayuda po ito ng LGU. Pagkain, umaga, tanghali, gabi, no? Kung ano-ano mga in-kind po ito. Kaya hindi rin po biro ang gastos po rito. Next please. At ito po mga susunod na ECQ, Mr. President, nagpapasalamat po ako sa Secretary of National Defense and of course sa ating muli sa ating DILG sapagkat po provide po sila ng mga military trucks, mga buses, of course sa MMDA po sa aming himpilan dahil baka po dahil sa mga sasakyan ng ating mga frontliners. Next please. At habang nakasimtap at habang ginagawa po natin itong ECQ, ito mga testing, lockdowns, ang magandang balita naman, Mr. President, ay tuloy-tuloy naman po ang ating mga vaccination. No? Ito mga larawan na pinapakita ko, kuha po yan kanina lang. No? Na habang naka-ECQ tayo, maski na mahigpit tayo, testing tayo, nag-isolate tayo, ayan naman ang solusyon, sinasabi po ni Sec. Charlie Valdez. Tuloy-tuloy po yan sa iba-ibang lungsod. Next please. Ito pa po yung mga ibang larawan, iba-ibang cities po yan. Next please. At bilang panghuli, Mr. President, no, alam nyo, sa mga kababayan po natin, talagang mabigat ang kinakaharap natin. Nasabi nga ng ating Presidente, hindi lang tayo nag-lockdown. Andiyan ang Poland, ang Germany, ang UK. No. Alam ko, mahirap maiwan dahil dinirestrict po natin ang mobility. Pero muli, gusto kong magbalik tanaw po tayo na nung araw sa NCR talagang bigla nila nagulat because of this virus. Pero nasabi ko po nung briefing 3 days ago, may isa po ako sinusubaybayan na lugar at po ang Pasay. No? Dahil bakit po Pasay? Dahil dito po nagsimula ang lahat eh. Dito po nanggaling yung variant, no? At bigla po siyang tumaas. Kung titignan po natin noong mga bandang Marso, talagang na-spike siya ng 220. No? Talagang, at ang ginawa ng Pasay talagang massive. Massive po na halos lockdown, ni-lockdown niya ang buong city. Pero ito Pasay 1 month. Mabigat po kay Mayora to. Siya nagpapakain, massive swabbing, massive testing, ang laki ng ginastos ng Pasay. Isang buwan po itong gamutan. Ngunit, ito magandang silver lining at sinasabi ko sa bayan. Nagkasos na tayo, makikiisa ang bayan naman. Ano nangyari sa Pasay? Ngayon, unti-unti, kasi konti lang bumaba po siya from 987 to 902. Kanina pinakuha ko ulit to 888. Ibig sabihin, itong isang buwan na pinaghirapan nila halos lockdown, no? Eto, kaya nga ang gagawin natin sa bayan natin ay parang ganito po, no? Next please. Next please. Ito po ginawa ng Pasay. Ay, pakibalik lang. Okay. Nag-lockdown siya, nag-total lockdown siya. Tignan niyo contact tracing na ginastos niya from 7,000 to 30,000 isang buwan. Kanyang tinignan ng EPA hanggang third generation at ang swabbing niya, Mr. President, hindi lang 6,000, 6,000 noong February hanggang ngayon.
hanggang Marso 17,000, ongoing pa po yan. It's so hard to quantify po ang gastos. Pero at the end of the day, next please, dahil sa alkalde, sa leadership ni Mayor Emmy, sa mga city officials, ang barangay captain, lahat ng tulungan, ang DOH, DILG, PNP, ang Office of the President, there is still a silver lining at the end of these things, sir. No, there's still light at the end of the rainbow. Kayang masolusyonan. No? At least konti lang po ito, pero kaya with what is happening right now. So yung pong aking report, Mr. President, at huli man, Mr. President, belated happy birthday nga po para sa inyo. Magandang gabi po. Thank you. Gusto ko lahat lumabas to. Para lalo na yung the earlier talk was ang malaman ng tao sa malaman ng mga mamamayan, lalo na yung mahirap, na hindi sila kinakalimutan, na sila ang may prioridad. So we cut this meeting. Gentlemen, thank you for your presence.